Guys, nangunguna pa rin ang ating VP Sara Duterte sa pampanguluhan sa 2028. Ayon po yan, Okta Research. Guys, para sa akin pong sariling opinion, wala pong nakapagtataka. Biruin nyo, magbuhat ng kumalas sa DepEd, no, ang ating pangalawang Pangulo, sinimula na nila birahin, gipitin, tapunan ng putik ang kanyang pagkatao, sirain ang kanilang pangalan. Katunayan, di ba? Nakulong ang kanyang ama. Ha? Kala nila, ang kultura natin mga Pilipino, pag ang nakatayanan, pamilya na. Di ba? Pero bilib po ako sa ating pangalawang Pangulo. Yes! Pag tinititigan ko siya, hindi ko maunawaang saan siya kumukuha ng tapang at lakas ng loob. Biruin mo ang tatay niya na nagpalibing sa tatay ng Pangulong Bongbong Marcos at tapos aminin man nila sa hindi, pinakulong ang Pangulong Duterte at ang Pangulo ngayon ay si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi man natin naririnig at nunukal sa kanyang bibig na siya ang nagpakulong. Siya ang presidente. Pwede niya nga pigilan yun kaya walang naniniwala. At ito ang itanim nyo sa kahit saang klase ng lupa nyo itanim, lalo na sa puso ng mga Pilipino. Hindi nyo mapapabaksak ang ating pangalawang Pangulong Sara Duterte. Nakita nyo kahit saan sa mag-ikot, alam nyo kung ano ang nagbibigay lakas at blessing para sa kanya. Pero bilang Duterte, at sa legacy na ginawa ni Tatay Digong, although, amin natin gumamit ng kamay na bakal. Pero sinasabi ko sa inyo, ang paggamit ng kamay na bakal ng Pangulong Duterte noon ay hindi pinakinabangan ng kanyang pamilya. Ang nakinabang po niya ay ang ating bansang Pilipinas at ang mga Pilipino na gusto ng katahimikan at ayaw sa droga. Iyan po ang legasiya na pinangahawakan at pinaka-armory ng ating pangalawang Pangulo. Yan ang nagbibig sa kanya na hindi nyo kayang sirain. Guys, mahalin natin ang ating kapwa Pilipino. Walang magmamahal sa mga Pilipino kundi tayo mga Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Anong gagawin natin?